Magandang araw po sa inyo lahat. Ito ang inyong lingkod, Freddy, sa Facebook/Freddy, and in YouTube at Filipino sa America Vlog in YouTube. And if you haven't subscribed to my channel, please subscribe by pressing the red button below and you will be connected and subscribe to my channel. It's all free. At kung pwede magkomento kayo in Filipino or in English and give me a big likes, and you could share this video to your friends, benefactors, family, or within your barangay there in the Philippines, as well as here in America. Okay? Ito po ang aking topic for today. Ang content ko today is the helicopter ride sabi ni Maharlika Iskoting Marcos Jr. Talagang napakabastos. Ito po ang patunay. Abuso ang kapangyarihan ng kanyang kapatid at inaabuso ang pera ng bayan. It's the same thing here na ginagawa ng hinayupak na Lisa Ahas Marcos na sindikato smuggler, lahat na pulboronic, inaabuso ang kapangyarihan ng hindi naman binigay kay Lisa, kundi, ninakaw nila sa Smart Magic, sa Smartmatic. Signed affidavit yan ni Attorney Glenn Chong. Okay, ngayon, Signed affidavit pala ni Glenn Chong na yung dinaya ng Smartmatic ang pagkapanalo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nasa na? Nasa na? Sino ba to si Atty. Glenn Chong? Ito'y talunan parati sa Senado. Ilang beses na kumakandidato, hindi man ang manalo. Nasa kulilat pa nga eh. At pareho sila si Maharlika na patuloy na sinisira ang ating Pangulo ng Pilipinas, si Bongbong Marcos Jr. Hindi nga nagre-react ang ating Pangulo, pero ito kami, mga vloggers, ang nagre-react at ipinagtatanggol ang ating Pangulo. Dahil ito ay kabastusan, walang paggalang, labag sa kaugaling asal ng mga Pilipino. At dapat nating alalahanin ng ating Pangulo ay pinagpapaguran at pinaglilingkuran ang bayang Pilipinas upang mapaunlad ang ating tourism. Ang ating tourism, which we are way behind our Asian neighbors, most especially Thailand and Malaysia, as well as Indonesia. Okay? At ito ay dapat nating tingnan mabuti. Ang dinudulot ng kawalangyaan yan si Maharlika at Atty. Glenn Chong, na araw-araw na sila nagsasanig puwersa. Pareho silang masama ang loob sa Malacanang. Okay? At ito si Maharlika, ang sinasabi niyang puting ahas ay si Senator Amy Marcos, ang kapatid. At siya ay nagagalit ngayon kay Senator Amy Marcos kasi hindi mailabas-labas yung video na sinasabing pulboronic. At hanggang ngayon ginagamit pa rin ni Maharlika. Is yung sisi na dapat sa kanya ay napupunta ngayon kay Amy Marcos na ayaw daw ilabas. Paano ilalabas? Wala naman. Wala naman. So, ito ay kahihiyan at pagwawalang tiwala ng kanyang mga nagsusubaybay sa kanya upang mag-atrasan ang mga sumusubaybay dito kay Maharlika na nandyan sa California. Okay, now, let's go. Ano ba itong presidential helicopter na ginagamit ng Pangulo? Ito ay napagpasiyahan ng Presidential Security Group or Security Command because of the security that is involved in transporting the president from the Malacanang to Bulacan venue, which is the site of what they call this a Coldplay. Ito ay British band, British combo group. At ang attendance ay umabot ng 40,000 audience or crowd dyan sa Bulacan. Bulacan Coliseum na tinatawag nila.
Okay? Hindi pa ako kasi nakarating dito sa Bulacan Coliseum or the Philippine Arena. Oh, Philippine Arena. Nung nakaraan yung basketball, dinaig pa niya ang crowd na dumating doon. Umabot lang yata ng 35 or 38,000. But itong Coldplay, umabot ng punong-puno, 40,000. Ngayon, tanong ko, nagpunta rito ang Coldplay. Nagkaroon ng concert. Umabot ng overcrowd ang 40,000 na yan sa isang Coliseum. Mas malaki siya sa Araneta Coliseum. Ang Araneta Coliseum ay umaabot lang ng 30,000. Ito ay mas more than plus 10,000 pa. At just imagine how ang na-create na traffic nito. May ibig sabihin. Sabihin nga nyo, ano nga ba ang ibig sabihin yan? In economy. Mahal ang ticket niyan. Bakit? Kasi ang economy natin ay maganda. Ngayon, itong mga nagsasalita nito na mga nagmumura pa no? Nagmumura pa. Ha? Tingnan natin kung talaga nagmumura talaga. Pagdating sa sakuna, kawawa talaga mga Pilipino. Pero pagdating sa party, helicopter ride, bit-bit pa ang kanilang Binubuyo, mga amiga, Nangbubuyo. mga staff. At question pa nga dyan, sino ang nagbayad ng kanilang mga tickets? Pera na naman ng At sabi niya, kasama daw yung kabinete. Kakasya ba naman sila sa helicopter o sa chopper? Ilan lang ang malalaman nun. Only the first family. Okay, ito. Sino ang pwedeng isakay ng ating presidential helicopter? Immediate family. Qualified. Include BP Sara. Ito po ay hiniram ni BP Sara noong 2022 para sunduin yung kanyang anak sa eskwelahan. May nag-comment ba na DDS tungkol doon? Wala, no? Sino pa pwedeng sumakay dito? Head of state and state guests or the VIP people na bisita ng ating Pangulo. At ang helicopter na yan is considered more convenient, cost-effective than motorcades for transporting the head of state and government, including the president. Bakit? Isipin mo na lang. Pagdadaan ng presidente sa motorcade, magkakaroon sila ng motorcade from Malacanang. Isipin mo gano'ng traffic niyang gagawin ng presidente, samantalang with the use of helicopter ay mas convenient, mas effective, cost-effective than using a motorcade. Ilan ang kailangan niyan na gagamitin? Dami. Compared to this, ang magrereklamo ay mas marami. Di ba? Si Rodrigo Roa Duterte nga ay nagmura nung may bumisita dyan ang Papa dyan sa Pilipinas. Abot-abot ang mura na ginawa ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. May kumibo ba sa inyo? May nagtanggol ba sa Papa? Lalo na yung mga DDS. Yung mga hindi naman DDS ay takot. Takot nun dahil lahat binaliwala ni Rodrigo Roa Duterte ang batas. At ang batas niya ang nasusunod. Kaya, kung kayo ay makikinig kay Maharlika at kay Glenn Chong, yan ang mangyayari sa inyo. Yan. At nung nagkaroon ng bombing dyan sa Marawi City, ay bakit daw hindi pumunta si Pangulong Marcos? Nung araw na yun nagkaroon ng COVID at hindi pinayagan ng presidential doctor na lumabas kasi isolated Makakahawa pa siya. Imbis na makabuti, makakahawa pa siya. Yan o. At ang nangyari dyan, talaga,
main na ginawa ng ating presidential security group ng Malacanang is for security purposes. Madali ang security forces kung by helicopter. Okay? At ang sinasabi nito ni Maharlika, tax money. Ang tax money ay kasama sa budget yan. Kung sana nag-exceed ang budget ng Malacanang doon sa budget na allocated by Congress, yun ang masama. Okay? Kaya, at isa pa, ang bawat executive, si ating Pangulo ay executive. Ako ay nakaranas niyan nung ako'y nagtatrabaho. We have representation expenses. Kasama yan. Even tong nanonood lang ng concert, parang bonus na yan eh. Buti nga diyan na lang nanood eh. Isipin mo, ang presidente manonood siya sa Philippine Arena. Common, common. Kesa sa umimbita ka sa Malacanang, mas malaki ang problema mo. Baka questionin mo yan, ba't nag-hire ka ng ubod ng laki? I-compare mo, mag-hire ka ng katulad ng Coldplay na mag-perform sa Malacanang. How much will it cost the people compared to sasama ang ating Pangulo na kasama ang mga tao? Na sinasabi mo, naghihirap ang Pilipinas. Paano mo malalaman na naghihirap ang Pilipinas? 40,000 people can afford to pay high prices for Coldplay. Pakisagot lang. Ikaw, Maharlika, hinahamon kita. Debate na. Ang takal mo magtanggapin ang hamon ko na debate. You could speak in English, then come and give me a try to fight you on one-on-one debate with you. Let's see who is better than us. And even your friend, Attorney Glenn Chong. This is you are already exceeding our limit, encouraging the president. This is too much. We cannot be here like a sitting duck without making a defense for the president, protecting the president, because he is the commander-in-chief, and we have to protect the president, the chief executive. So also, this will inspire the president to reach his objective, mission, vision for the country by 2027 to be an upper middle income country with like Malaysia and Thailand. They are upper middle income country, and they are hiring overseas Filipino workers there in the Philippines to work in their country, Thailand and Malaysia. And even Indonesia. Indonesia, they consider it at, I think they already reached the developed country. If not, a little much lower than that. But upper middle is belong to Malaysia and Thailand. Now, that is the vision of the president by 2027, a year before he is going out for exit. Okay? So, I do hope, Maharlika, I do hope, Attorney Glenn Chong, whatever you call yourself, I do hope that this will answer your content just a few hours ago. Okay? So, mga kababayan, mag-isip-isip po tayo. Yung gustong umatras kay Maharlika, umatras na. Sapagkat walang kahinat na ng ginagawa natin. Ang ibig sabihin ba niyan? Wala nang time na mag-relax ang ating Pangulo. Yung bang pagpupunta-punta sa ibang bansa, yung pag-attend dyan sa mga okasyon dyan sa Pilipinas at pag-attend ng mga problema ng Pilipinas
housing, including housing dyan sa Bicol at different housing dyan sa Metro Manila na ginagawa ng Pangulo. Nakakapagod yan. At ako, hindi ko kaya yan. Mahirap yan. Ginawa ko yan nung nasa PLDT ako. Hingal kabayo ang aking naranasan. Bagamat nakasakay lang ako sa sasakyan. Nandun lang ako para umutin na mga minsan makikipag-meeting lang ako o minsan magla-lunch kami ng project. Ganyan. Napakahirap. Kasi mag-aaral ka. You have to study. Kung magdi-deliver ka ng speech, you have to study. You cannot speak by katulad ng ginagawa ni Maharlika. Ngayon, sabi niya, nagre-research na raw siya. Pero yung kanyang research ay, ang pinairal niya, ito, hatred. Hatred na hindi maganda. Okay? In God we trust, never hold your peace until my next vlog.